Marami silang mga nagagawa sa buhay. Pangalawa, they try to meet this by possession. May mga tao minsan na gusto nila, bilhin ng mga ari-arian. May bahay na nga sa, halimbawa, sa Pilipinas, may bahay na nga sa Mindanao. Gusto ko kumuha ng bahay sa Visayas. Gusto ko kumuha ng bahay sa Luzon. Ayan, parang ano na, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kasi bakit? Isa lang naman talaga yung pinag-uulan yan. The craving for significance, belongingness, and security. Ang problema, ito yung pinagtatanggap niya sa mga bagay ito. And the third is approval of other person. Ano ibig sabihin approval? Yung lagi ko siya sabihan na tali, tama ang ginagawa. Dapat nasabi sa'yo na yung mga issue mo, okay, maganda. Kasi according to the surveys, many Filipino has this so-called attitude of magaling is a pleasing personality. Pleaser personality. Anong ibig sabihin? Di ba tayo mga Pilipino, mahil tayo pagbibigyan ng mga kasama natin. Lagi tayong gusto pagbigyan yung mga request nila. Minsan, hirap tayong tumanggi sa mga request ng mga barkada, request ng mga ating pamilya, request ng ating kung sino man. Ang tawag ko dyan, pag kanyang kais, nilitawag na ikaw ay pleaser person. Kasi ba, iniisip mo, pag hindi mo pinagbigyan, baka magalit sa'yo. At pag nagalit sa'yo, that is a shame on you. Pero sabi ng ating mga talubasa, ang cause daw po niyan, nung bata ka, hindi ka kasi na-appreciate. Dahil sinasabihan na wala kang mangyayari sa'yo, kaya sabihan ka naman hindi maraming ng pangalalita. Kahit paglaki mo, you want to do something that can please other people. And that's the problem. So ito yung ginagawa ng mga tao to try to meet their inner cravings, the significance, belonging, and security by doing achievements, possession, or approval, but still unseen and unresolved. Kasi nila, kung totoo ang kayamanan ang magbibigay ng significance sa tao, ba't maraming mga tao na maraming tao mayaman na nagpapakamatay? Sino yung makialam yung mga mayaman na nagpapakamatay? Dito lang sa Korea, mga sikat pa sila, di ba? Ba't na ginagawa? Why? Samantala, totoo sila, pamalayo ng agbat ang kanilang maumuhay sa atin. Kung pera at saka kasikatan pag-usapan, meron sila. Wala tayo na. But why? Dumating sila. Sila yung pagpapakamatay. Sabi nga, ang taong pagpapakamatay ay ayaw naman na talaga ng pagpapakamatay. You know what the reason why they do suicide? Because of the pain that they are feeling. Yung sakit na sumaramdaman, they want to stop the pain. And the immediate thing that they need to do is to kill themselves. Pero matitinignan, simple lang naman yung dapat maging buhay natin. Isa lang naman eh. Diba sabi ko nga, Jesus is the answer. Amen ko ba? Iniwala ba ka na si Jesus lang ang kasagutan ng ating buhay? Hindi natin buhay. That Jesus is the answer in our life. Nagkasagin yung pamilya mo, takot na takot ka, parang lahat na lang kinakatakutan mo. Wala kang kamayabaan and you have a constant anxiety. Ang tawag dyan, restlessness inside. Ang hirap kong laban ng mga bagay nito. Ano ba? Feeling and fulfill despite of success or possession. Alam mo yung hindi ka fulfill sa buhay mo, samantala narating mo naman yung dapat mong marating sa buhay. Yung feeling mo na, okay naman na. Tagal ko na sa Korea nga eh, hindi ko pa na yung gusto mong maipon. Ibigay mo na kung naibigay. Pero ba't ganon? Parang may kulang pa rin sa aking buhay. If you are experiencing that, means you are now in a spiritual emptiness. And material things doesn't satisfy. Ano ba? Yung side of spiritual emptiness. Turning to unhealthy coping mechanism. Kaya maraming mga tao, dahil kami nasa
healthy coping mechanism. Ano ibig sabihin ito? Number one is addiction. Dinadaan nila sa mga issue pa niyang buhay para malimutan ang panandalian niya hindi magandang nararanasan. Kung ano na yung mga pinapasok niyang mga pagkakalibangan sa kanyang buhay para lang hindi niya maalala, hindi niya maramdaman yung tinatawag na emptiness inside. Ang dami niya lang pinadikan. Adik mo siya sa mga paglaro sa computer, sa paglaro sa mobile phone, TV sa mga sugal. Bakit ba na-adik niya sa mga sugal? Ako kaya kilala mo, na-adik ko sa online sa ako. Maraming ganyan po. Naalala ko yung kaibigan ko, sabi niya ganyan, kung gusto mong maganti sa isang tao, if you want to the best of a person, turo mo magsugal. Kasi pag natuto siya magsugal, nakaganti ka na. Yes, one of the very danger habits or vices a person can do is yung pagsusugal. Ang dami na pong winasak na pamilya dahil sa pagsusugal. Pero maraming mga tao, ginagawa nila, why? That's their tatawag na coping mechanism. Para pag ginagawa nila yung masaya sila, no? Pag yung mahawak sila ng mga baraha, nasisiyahan sila. Kasi bakit? In deep inside, meron sila spiritual emptiness. At hindi lang yan, no? Hindi lang yung tatawag namin yung sa mga unhealthy coping mechanism, the addiction, yung tatawag na skepticism. Kung nag-escape sila, o diversion. Iba, para lang magkaroon ng ibang pagkakalibangan. Gym. Oh, healthy naman. Gym ka. Iba naman pinupokus sa mga activities. Pero ang katotohanan, sa loob ng taong yan, mayroong isang parte ng kanyang buhay na hindi niya kayang solusyonan. Yan po yung nangyari sa puso. Alam niya sa puso niya na mayroong isang parte ng kanyang buhay na hindi niya kaya mismong solusyonan. Kaya nga siya ay lumapit sa Panginoon. So ano naman sa ating pinag-uusapan sa buhay ko ni Zacchaeus? So loneliness often hides behind our busyness and accomplishment. Akala natin yung mga taong successful sa buhay, yung mga taong maraming achievements sa buhay, ang di pa rin alam, sila pa rin yung mga taong pinakamalungkot na tao sa balat. They hide their loneliness through their achievements and